Ipagpapatuloy natin ang ating pong pag-aaral sa aklat ng mga Numbers at ito po ay medyo mahaba-haba na ang ating pong paglalakbay dito sa wilderness sapagkat pinamagatan natin ang ating series na God in the Wilderness. At sa pagkakataong ito ay i-cover natin ang dalawang chapters. Actually more than 2 chapters. Chapter 22 verses 36 to chapter 25 verse 36 to chapter 25 verse 26. And tinry kong basahin ito sa bahay at 15 minutes ang gugugulin natin. Kaya pipiliin natin ang ilan sa mga babasahin ngayon para hindi tayo masyadong mahaba at titingnan natin at doon tayo magko-concentrate. So we will be reading some of the verses. So ilalagay yan sa ating screen. We will be reading chapter 23 verses 7 to 8, and then 18 to 20, chapter 24 verses 5 to 8, and then 17 to 20. So, okay? So, babasahin po natin. Ito ang salita ng Panginoon. At binigkas ni Balaam ang kanyang talinhaga na sinasabi mula sa Aram, ay dinala ako rito ni Balak na hari ng Moab. Mula sa mga bundok ng silangan, pumarito ka, sumpain mo para sa akin ang Jacob. Pumarito ka, laitin mo ang Israel. Paano ko susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos? At paano ko lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon? Verses 18 to 20. At binigkas ni Balaam ang kanyang talinhaga na sinasabi, tumindig ka, Balak, at iyong pakinggan, makinig ka sa akin. Ikaw na anak ni Zippor, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Ako'y tumatanggap ng utos na magbigay ng pagpapala, kanyang pinagpala, at hindi ko na mababago iyon. Chapter 24, verses 5 to 8. Napakaganda ng iyong mga tolda, o Jacob, ang iyong mga himpilan, o Israel, gaya ng mga libis na abot hanggang sa malayo, gaya ng mga halamanan sa tabi ng ilog, gaya ng alo na itinanim ng Panginoon, gaya ng mga puno ng sedro sa tabi ng ilog. Ang tubig ay aagos mula sa kanyang pang-igib at ang kanyang binhi ay matatatag sa maraming tubig. Ang kanyang hari ay tataas ng higit kay Agag at ang kanyang kaharian ay matatanyag. Ang Diyos ang naglalabas sa kanya sa Ehipto. May lakas na gaya ng mabangis na toro. Kanyang lalamunin ang mga bansa na kanyang mga kaaway at kanyang babaliin ang kanilang mga buto at papanain sila ng kanyang mga palaso. Verses 17 to 20. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking pagmamasdan siya, ngunit hindi na sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob na may isang setro na lilitaw sa Israel. Dudurugin ang noong Moab, lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan, ang Edom ay sasamsaman, ang Seir na kanyang mga kaaway ay sasamsaman rin, samantalang ang Israel ay nagpapakatapang sa pamamagitan ng Jacob ay magkakaroon ng kapamahalaan at ang nalalabi sa bayan ay pupuksain. Pagkatapos siya ay tumingin sa Amalek at binigkas ang kanyang talinhaga na sinasabi, ang Amalek ang siyang dating nangunguna sa mga bansa, ngunit sa huli, siya ay mapupuksa. Ito po ang salita ng Panginoon. May nagsabi ng ganito, predicting the future is a tricky business at best. Totoo naman yun, ano? Yung manghulaan mo kung ano ang mangyayari sa hinaharap, medyo mahirap yan. Medyo tricky business yan. Kaya mahirap na, ha? Siguro maganda magnegosyo ngayon. No? Ay, tingnan mo na. Huwag mong hulaan. Kung meron kang kakayanan, gawin mo, pero huwag kang manghula sa darating sapagkat hindi mo nakikita kung ano ang future. Di ba? Yung mga maedad na rito, siyempre alam yan, pero yung mga basbata pa sa akin, maaaring hindi ninyo ito alam. Noong araw, mayroong sikat na bangko. Ang pangalan ay Bangko Pilipino. At alam nyo, ang kanilang slogan ay, subok na matibay, subok na matatag. At alam nyo, totoo naman yun. In fact, natatandaan ko, ang Bangko Pilipino ay sila yung unang-unang bangko na nag-offer na magkakaroon ng savings yung mga bata. Nagkaroon ako ng savings nung bata ako, 100 pesos. No? Pero hindi ko na nakuha yun.
At syempre, sabi pa nga ng iba, talagang matatag na bangko ito kasi pag-aari ito ng mga medyo kilalang pamilyang mayaman, mga Aguirre. Yun din yung may-ari nung kilalang pawn shop nung araw. Ewan ko kung meron pa yan ngayon. Ano yun, ang pangalan yata ay nakalimutan, Agencia de Empeños. Natandaan niyo ba? Agencia de Empeños de Aguirre. So yan ang mga at may-ari niyan. Now, however, noong 1985, na-shock ang marami sapagkat ang bangkong ito ay nagdeklara ng bankruptcy at talagang nalungkot ang marami at talagang napilitang mag-withdraw at hindi nga nila na-withdraw ang lahat ng kanilang pera. Nag-reopen ito noong 1994 pero mukhang wala nang tiwala ang marami sa katatagan niya kaya muling nagsarado ito noong 2011. So makikita natin, sapagkat hindi mo nakikita yung future, no, hindi mo pwedeng sabihin matatag ka next week o susunod na araw. Maraming ganyan mga kumpanyang akala mo matatag at forever, biglang nawala. Sa kabilang dako naman, merong isang sikat na recording company noong 1962, ang pangalan ng recording company ay Decca Records. No? At itong Decca Records, kanilang tinanggihan na mag-sign sa kanila ang isang nagsisimula pa lamang na banda na ang pangalan ay Beatles. Tinanggihan nila. Sabi ng Decca Records, hindi maganda yung sound nila. At saka yung pagtutugtog kasi ng gitara, palaos na. Yun ang kanilang pakiramdam. Pero nung pagpatapos silang tanggihan, in a few years lang, sumikat at namayagpag sa buong mundo ang Beatles. At hanggang ngayon, kinakanta pa nga natin ang kanilang mga awitin. Ang punto ko, kaya ako binabanggit ang lahat ng ito ay napakahirap mag-predict ng future. Pero kung mahirap i-predict ang future, how much more kontrolin ang future? No? How can you control the future? So, in relation to that, kung titingnan natin, paano natin haharapin at tatanggapin ang mga problema na beyond our ability to control? Siguro, maaring diagnosis ng isang seryosong karamdaman, sarili mo, o kaya sa mahal mo sa buhay. O kaya, maaring sitwasyon na ang trabaho mo ay nanganganib na mawala, o ang negosyo mo ay napalugi. At wala ka nang nakikitang paraan para ito ay ma-survive. Posible ba tayong makakita ng pag-asa sa labas ng ating sarili kung ikaw ay nasa isang animoy tunnel at ang nakikita mo lang na liwanag ay liwanag ng isang paparating na tren na maaaring mag-crash sa iyo? Kung hindi ka mananampalataya ngayon, gusto kong sabihin na walang pag-asa na naghihintay sa iyo. Ang naghihintay sa isang di mananampalataya ay walang hanggang kapahamakan at paghatol. Kaya ito isang bagay na pag-isipan mo kung wala ka pa kay Kristo. Pero kung ikaw ay Kristiyano, let me remind you na ang pinakadakilang pag-asa natin ay hindi nakikita o mararanasan sa mundong ito na makasalanan. Hindi nakasalalay sa physical well-being na pinapangako ng ating mundo. Ang ating ultimong pag-asa ay nasa bagong langit at bagong lupa. Doon ang katuwiran ay maghahari magpakailanman. Kaya nga, ano man ang mangyari, ang lugar ng kaluwalhatian ay tiyak para sa kanyang mga mananampalataya. Tiyak para sa mga iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun ang gusto kong ipaalala sa marami. Now, sa puntong ito ng ating pag-aaral, sinimulan natin noong nakaraan ang kwento patungkol kay Balak na may balak na masama sa mga Israelita, no? Siya ay hari ng Moab nung panahon na yon. So ito si King Balak ay nasa isang sitwasyon na sa tingin niya ay mapanganib. Sapagkat nakita niya na ang mga Israelita ay papalapit na sa kanilang teritoryo. Nalaman na rin niya na tinalo ng mga Israelita ang mga Amoreyo sa pangunguna ng kanilang hari na sa King Sihon at ang mga Bashan sa pangunguna ng kanilang hari na si King Og. The Lord defeated them and they were able to conquer the land. They were able to occupy the territory.
So, naiisip ni Balak, ni King Balak, susunod na kami. Pero itong gusto ko nga palang ipaalala sa bawat isa na ang mga Israelita noong panahon na yon, hindi sila yung nag-initiate ng pag-atake sa mga paganong bansang ito. Gusto nila na makadaan sila sa mga teritoryong ito patungo sa lupang pangako in a peaceful way. Kaya nga kung maaari, humihingi sila ng peaceful passage. Gusto naming makadaan. Payagan nyo kaming dumaan man lamang at wala kaming gagalawin sa inyong mga lupain. Di kami iinom ng tubig at kung meron man kaming masisira sa daan, ay babayaran namin. Pero ayaw ng mga paganong bansa na ito na payagan sila, bagkos inatake pa sila. So yun ang dapat nating matandaan. Ngayon, ito si Balak. Pwede naman niyang gawin na padaanin na lang ang mga Israelita at magkaroon ng isang peaceful negotiation. Pero nasa puso niya ay wasakin sila. Ang nasa puso niya ay sirain ang mga taong ito. Pero nakita niya rin na hindi niya matatalo ito in a conventional warfare. Kaya gagamitan niya ito ng tinatawag niyang weapon of mass destruction. At noong unang panahon, wala namang bomba, wala namang missiles, wala namang atomic bomb na siyang pwede nating sabihing weapon of mass destruction in our time. Noon ang paraan ng mga tao, lalo na ng mga pagano, ay sa pamamagitan ng divination, ng sorcery. Susumpain ang isang bansa o ang mga kalaban para sila matalo. So naisip niya, merong kilalang tao sa aming lugar na ang pangalan ay si Balaam. Itong si Balaam ay kilala na sa kanyang divination at sa kanyang sorcery. So, inacquire niya yung services nitong taong ito. Inopera niya ng napakalaking halaga. At hindi lang yon, karangalan. At ang sabi pa niya, kahit ano, ang hilingin mo, ibibigay ko sa iyo, i-curse mo lang o isumpain mo lamang ang mga Israelitang ito na papalapit na sa aming teritoryo. Eh, siyempre naman, si Balaam ay may hangarin na ma-acquire yung lahat ng offer na ito at gagawin niya ito. Ngunit, ang problema, imbis na magawa niya kung anong gusto niya, ang problema ay hindi siya pinapayagan ng Diyos. Wag mong gawin yan. Hindi niya magawa kung ano yung gusto niyang gawin. Hindi niya magawa yung minanasa ng puso niya. Sapagkat ang Diyos ang naglalagay ng salita sa kanyang bibig. So, ganito ang sitwasyon na hinaharap natin dito sa ating pag-aaral ngayon. Si Balaam, maaring naiisip niya, baka naman pwede ko pang manipulate si Yahweh. No? Ang kanyang kalooban, mapabago ko pa, makontrol ko pa si Yahweh. Mapabago ko pa yung future. Pero ang nangyayari, baliktad. Ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon kay Balaam, saan man siya pumunta, at kung ano ang gagawin niya, kailan niya gagawin ang isang bagay, at kung ano ang sasabihin niya. At dahil doon, para bang itong si Balaam ay naging isang mensahero ni Yahweh. Ang totoo, hindi niya makontrol ang pangyayari. At yun naman ang katotohanan, mga kapatid, no one can control the future. For it is God who governs all things. Walang sino ang may kakayanan na kumontrol ng mga bagay na darating. Sapagkat ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay na darating. At kung ano ang kanyang niloob, yun ang mangyayari. At walang sino man ay pwedeng pumigil ng kanyang plano. Ito yung mensahe na gusto kong bigyang diin sa umagang ito, sa pag-aaral natin, sa bahaging ito ng banal na kasulatan. No one can stop God's will and nothing can change His plans. Let me underscore, no one can stop God's will and nothing can change His plans. So, ang kwento na naiwan natin noong nakaraang Sunday ay dumating na si Balaam sa Moab. Siyempre, sinalubong siya ni King Balak. No? At alam niya na kung hindi niya ibibigay yung kahilingan ni Balak na sumpain ang bayan ng Israel, siyempre, anong haharapin niya? Yung galit ni Balak. No? But perhaps, umaasa pa rin siya na maaaring may magawa pa siyang paraan
O maaaring mapabago pa niya ang isip ng Diyos. Kasi ganun ang mga kaisipan ng mga tao nung unang panahon, lalo na ng mga sorcerer, ng mga diviners, o maaaring false prophet, that they can manipulate God. Pero remember, nung panahon ni Elijah, di ba, sabi ni Elijah doon sa mga prophet ni Baal, oh, baka natutulog yung Diyos, baka namamasyal. Sumigaw pa kayo ng sumigaw. No? Nagsugat na nga sila sa kanilang mga katawan pero walang nangyayari. Kasi yun ang kanilang concept. They can manipulate God. Pero dito sa pangyayaring ito, yun din ang maaaring nasa puso at nasa isip ni Balaam na itong Diyos na ito, hindi siya isang sovereign God. Hindi siya Diyos na may control ng maraming bagay. Isang Diyos na maaaring may kapangyarihan pero maaari mong ma-manipulate. Maaari mong mapabago ang isip at ang kanyang puso. Maaaring yun ang kanyang konsepto at konsepto din yan ng maraming tao sa ating panahon ngayon. Minsan may mga nangangaral nga na sabi, hindi ka kayang tanggihan ng Diyos sa gusto mo. No? Parang ganyan. Pero ang totoo, walang pwedeng magpabago ng isip ng Diyos. At ito yung sitwasyon na hinaharap ni Balaam sa oras na ito. Ngayon, nung nakarating na siya ron, dito makikita natin na si Balaam ay magbibigay ng oracles. Na walang sapat na Tagalog sa salitang oracle, orakulo. Sabi, wala rin ano. Tiningnan ko sa Google. Tagalog ng oracle, orakulo. Wala, hindi nagbigay ng sapat na magandang Tagalog. Meron sinabi ay talinhaga. Dito sa Tagalog natin ay talinhaga. Pwede nating gamitin 'yan. No, just for the sake of because of the insufficiency of the translation. So, magbigay siya ng 4 na oracle. Pero yung 3 doon ay dahil sa pagpipilit ni Balak na lumabas sa kanyang bibig ay blessing, ay curse at hindi sumpa, ay hindi blessing. Yung ika-4 naman ay very spontaneous. Ito'y pangunguna ng Espiritu Santo sa kanya. So, dito makikita natin si Balaam ay may mga oracles. Pero kung titingnan natin ng maigi, hindi ito oracle ni Balaam. Oracle ito ng Diyos at ginamit niya lang si Balaam para sabihin yung gusto niyang sabihin. No? So, ang gagawin ko ngayon, medyo nahirapan din akong i-outline ito, no? Pero ang gagawin ko ngayon ay isa-summarize ko yung mga oracle na yan at yung mga summary na yan ang magsiserve as our main heading sa ating pag-aaral ngayon. So, yung mga oracles will serve as main headings of our study this morning. So first of all, the first heading is this: the proclamation of the genuine security. That's the first heading. And then, the power of God's sovereignty. And then, the picture of grandiose superiority and prospect of growing success. Last but not the least, the prophecy of glorious Savior. So first of all, the proclamation of genuine security. Chapter 23, verse 8. How can I curse whom God has not cursed? How can I denounce whom the Lord has not denounced? So ito si Balaam. Balaam was meant to be Balak's instrument to curse Israel. Pero instead of cursing, anong lumalabas sa kanyang bibig? Ano yung mensahe na lumalabas sa kanyang bibig? Blessing. Imagine mo, nasa harapan siya ng isang hari, na handa siyang bayaran, no, handang ibigay ang lahat ng gusto niya at ang karangalan na lahat na ibibigay sa kanya, no, isang makapangyarihang hari ng Moab, at sabi niya, basta ang lalabas lang sa bibig mo ay curse dito sa bayang ito. Pero yung lumalabas sa bibig ni Balaam ay puro blessing para sa bayan ng Israel. Dito makikita natin, doon sa kanyang unang oracle, ay pinagtibay ng Diyos na ang bayan niya ay magiging ligtas sa kanyang mga kamay. Maaring may duda ang mga Israelita, may takot, pero ang pinakamahalaga, the Lord proclaim it. God's proclamation that no one can harm them. Yun ang pinakamahalaga. Alam nyo, yun ang punto ko rin sa atin. Bilang mga mananampalataya sa bagong tipanan, may mga doubt tayo minsan, may mga takot tayo, pero ang pinakamahalaga kung ano yung sinabi ng Diyos, hindi yung ating nararamdaman. Kasi tiyak ko nahaharap din tayo sa mga distress,
enormous challenges, persecution, perhaps, sa iba, na mas matitinding persecution na nararanasan na ng ibang mga Kristiyano sa ibang bahagi ng ating mundo, mga life-threatening situation. Pero tandaan natin ang pangako ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, verse 38 to 39. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. That is the promise for the new covenant people of God. Nothing can separate us. No one can separate us from the love of God, even death. So, that's number one, the proclamation of genuine security. Number two, the power of God's sovereignty. Now, si Balak, nung marinig niya yung blessing, hindi naman siya nag-give up. Sabi niya, let's try again. Siguro pumunta tayo sa mas ibang different vantage point at magsakripisyo tayo doon. So, dinala niya si Balaam sa tuktok ng Pisga, nagtayo sila ng 7 altar, at nag-offer sila ng mga toro at mga baka sa bawat altar. Tigi-isang toro, tigi-isang baka sa bawat altar. Sa pag-asa na maaring mag-iba na yung pronouncement na lalabas sa bibig ni Balaam sa bayan ng Israel. Pero sa pangalawang pagkakataon sa kanyang second oracle, hindi yun ang nangyari. At ito pa ang sinabi sa chapter 23 verses 19 to 20. God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? Behold, I receive a command to bless. He has blessed, and I cannot revoke it. Yun ang mensahe na narinig ni Balak mula kay Balaam. Iba yung mensahe na narinig niya. Parang ganito no? Kung ipaparaphrase natin, yung message na sinabi ni Balaam sa harapan ni Balak ay parang ganito. Sinasabi niya, Balak, meron akong gustong sabihin sa iyo. Ito'y hindi patungkol sa Israel, ito'y patungkol sa akin. Ako ay hindi tulad ng maraming mga Diyos na sinasamba mo at pinag-aalayan mo, na kaya mong i-manipulate. Ang desisyon ko na magpala ay hindi impluensyado ng mga bagay ng labas sa aking sarili. At ang desisyon kong magbigay ng sumpa ay hindi sinisway ng public opinion tulad ng mga politiko. No? Di ba yung mga politiko, they are being swayed by the public opinion. Ano ba yung pinapakiramdaman kung ano yung opinion ng nakararami at doon sila tatayo para marami silang kakampi. Hindi ganun ang Diyos. Hindi lang yun. Ako ang Diyos ng langit. Gagawin ko kung ano ang aking ibig. Walang pwedeng magpayo sa akin. Walang pwedeng magpabago ng isip ko. Ako ay isang sovereign God of the universe. Isang Diyos na nakapangyayari ang kanyang kalooban sa sangsinukob na ito. Mga kapatid, ang katotohanan yan ay dapat sumukol ng ating mga puso. Naisipin nyo, ang Diyos na ito, isang Diyos na sovereign. At sinasabi ng Biblia, tayo mga mananampalataya, mula pa sa simula, from eternity past, pumili na ang Diyos ng mga tao na ililigtas niya. At pinili ka niya. Hindi dahil may nakita siyang maganda sa iyo. Hindi dahil nakita niyang ikaw ay karapat-dapat. Hindi dahil nakita niyang magiging kapaki-pakinabang ka sa kanyang kaharian. Purely ang pagpili niya ay naaayon sa kanyang pagpapasya. Sovereign will. Na hindi na-impluensyahan ng anumang bagay ng labas sa kanyang kaisipan, ng labas sa kanyang sarili. Tinawag ka niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para mamatay sa krus sa katubusan mo. Ibinigay niya ang Espiritu Santo para ipaliwanag sa iyo ang mga bagay na hindi mo kayang intindihin.
Binigyan ka ng conviction sa iyong puso para makita mo na ikay makasalanan upang kapag narinig mo ang ebanghelyo, ikay magsisi at manampalataya. Yun ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling kalooban. Isipin mo na dumating sa iyo ang pagpapalang yan na hindi tinatamo ng mas nakararaming tao sa ating panahon ngayon. Ito ay isang pagpapalang espiritual na maaring kukonti lamang ang tumanggap, ngunit napabilang ka. Ito'y isang biyaya. So, kung ito ay totoo sa iyo, walang dahilan para ikaw ay mawala ng pag-asa. Walang dahilan para ikaw ay magkaroon ng disheartened heart o yung tinatawag na para bang manlulupaypay o magkakaroon ka ng puso na punong-puno ng kabiguan. Alam ko na marami tayong hinaharap na mga pagsubok. Pero ang pagkaunawa sa nakapangyayaring kalooban ng Diyos ay dapat nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng katatagan, ng kaaliwan, maging sa pinaka-nakalilitong pangyayari sa buhay natin. So yun ang pangalawang bagay na nakita natin dito sa pangalawang oracle, the power of God's sovereignty. Let's go to the third heading, the picture of grandiose superiority. Now apparently, undaunted, Balak insisted on one more attempt to curse Israel. So sabi ni Balaam, teka muna, baka hindi maganda yung vantage point natin. Dinala niya si Balaam sa isang tuktok. Ang tawag doon ay tuktok ng pure. At nagtayo siya ng 7 altar uli. At dito sa pagkakataong ito, dinamihan niya yung handog. Dinamihan niya yung offer. Diba, mayroong 7 altar, nilagyan niya ng mga handog na tagi-isang baka at tagi-isang toro. Ngayon, ng pagkakataong ito, yung bawat altar ay binigyan niya ng handog na 7. So, 7 altar na mayroong 7 baka at 7 toro sa bawat isang altar. So, 7 talaga ito. So, dito siguro nanggaling yung yung unang concept ng 7. So, hindi ko lang alam. Pero, yun ang nangyari rito. Ngunit, ang Espiritu ng Diyos ay muling dumating kay Balaam. Sa ikatlong oracle niya. Ito yung mababasa natin sa chapter 24, verses 5 to 8. How lovely are your tents, O Jacob, your encampments, O Israel, like palm groves that stretch afar, like gardens beside a river, like aloes that the Lord has planted, like cedar trees beside the waters. Water shall flow from his buckets, and his seed shall be in many waters. His king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be exalted. God brings him out of Egypt, and is for him like horns of the wild ox. He shall eat up the nations, his adversaries, and shall break their bones in pieces and pierce them through his arrows. Now, ito pong binasa natin ay larawan ng tinatawag natin sa English na prosperity and superiority, ruled by a powerful king. Diba? Isang klase ng lugar na masagana at superior, nakaaangat sa marami. Dahil merong hari na makapangyarihan at malakas. Pero merong binanggit na hari rito Ang pangalan Agag. Nabasa nyo? King Agag. Alam niyo si King Agag, mag-a-appear yan sa Bible after 100 years. So, pangkakataong ito, wala pa si King Agag. Si King Agag ay mababanggit na sa 1 Samuel, chapter 15. Ito yung nakalaban ni King Saul. Natandaan niyo siya yung leader ng mga Amalekites. At itong si King Agag, nung pagdating ng mga Israelita sa lugar ng Promised Land, ang pinakamakalakas at makapangyarihang tribo na haharapin nila ay mga Amalekites sa pangunguna ni King Agag. No? Pero si King Agag daw ay matatalo. Kasama ng mga Amalekites, mawawala ang kanilang lakas at kapangyarihan. Bakit? Merong isang powerful king na naroroon. Now, I believe na hindi ito si King Saul. I believe na ito ay maaaring si King David. Sapagkat si King David ang tinuturing na pinakadakilang hari ng Israel
At siya rin ang tao na malapit sa puso ng Diyos, a man after God's own heart. But certainly, brethren, it also points to the Son of David, the Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ is not only the Son of David, he is called in Psalm 89 verse 27 as the higher kings of all the earth. Higher than the kings of the earth. So, ito yung naghihintay sa mga Israelita pag sila'y nasa promised land na. No? At sila'y magiging isang bansa, unique in many ways. Why? Sapagkat sabi, doon sa promised land, parang paraiso daw ito, na abundant pagdating sa tubig. Hindi lang yon, a land flowing with milk and honey. So, yung mga vivid images, abundance, prosperity, superiority, yun daw ang ibibigay ng Diyos sa kanyang bayan kung sila'y magiging tapat sa kanyang tipanan. Now, mga kapatid, sa bagong tipanan, ang pagpapala ng Diyos at ang kasaganaan ay wala na sa isang lugar. Wala na sa isang teritoryo. Ang kasaganaan at pagpapala at pangako ng Diyos ay hindi na sa material at sa pisikal na bagay, kundi ito ay spiritual abundance. Yung ibig sabihin, ang kasaganaan na meron tayo ay hindi sa mga bagay na lumilipas, hindi sa mga bagay na nawawala, hindi sa mga bagay na masarap sa una, ngunit pagsasawaan mo, hindi sa mga bagay na maganda sa paningin mo ngayon, ngunit pagdating ng araw, maglalaho ang ganda nito. Ito yung mga bagay na espiritual. Pero dapat maging malinaw sa atin na pag sinabi nating kaligtasan, hindi lang ito basta kaligtasan sa impyerno at ikay pupunta sa langit, kundi ang kaligtasan na tinuturo ng Biblia, lalo na sa bagong tipan, ay isang napakayamang at napaka-abundant na pagpapala. It is a spiritual blessing. Why? Because in salvation, kasama rito yung tinatawag sa theology na justification. Ang pagpapawalang sala sa isang taong makasalanan sa harapan ng isang matuwid na Diyos. Kasama rito yung adoption, ang pagkupkup at pag-ampon ng Diyos sa pamilya niya sa isang taong anak ng kagalitan o patungo sa kapahamakan. Kasama rito yung sanctification, ang pagpapabanal ng Diyos sa mga taong ito na ang hangarin sa puso ay gumawa ng mga bagay na mali sa kanyang harapan. Ito ay buhay na secure sa kamay ng Diyos. In this sense, brethren, Christians possess a superiority not in a worldly terms, but in the eternal realm. Ang pagpapala na meron tayo ay masagana sapagkat ang kasaganaan na meron dito ay hindi panandalian at nawawala, kundi magpakailanman. Ito ang magsasabi sa atin na ang mga totoong Kristiyano ang pinakamayayamang tao sa mundong ito. Sapagkat meron silang pagpapalang hindi nawawala. Meron silang biyaya na pangwalang hanggan. Meron silang kayamanan na hindi lilipas. Siguro, isipin na natin ang pinakamayayamang tao sa ating mundo ngayon, dito lang sa Pilipinas, na maaring hindi na mauubos ang pera niya sa bangko. No? Maaring hindi na mauubos ang kanyang kayamanan, ngunit tiyak na hindi niya tatamasahin ito forever sapagkat siya mamamatay at maililipat sa iba kung ano man ang meron sa kanya. Hindi yun ang kayamanan na pinangako ng Diyos sa atin. Ang kayamanan na pinangako niya sa atin ay kayamanang mai-enjoy mismo natin magpakailan-kailanman. This is the spiritual blessings in the new heavens and in the new earth. So, that's number 3. The picture of grandiose superiority. Let's look at number 4, the prospect of growing success. Sa ika-4 na oracle, mababasa natin sa chapter 24, verses 15 to 25, di na natin babasahin, no? Kasi medyo mahaba. Hinighlight doon, ang mga Israelita ay magkakaroon ng tagumpay, series of victory, series of triumphs over many nations and tribes tulad ng Moab, Edom, Kenites, sabi doon sa Tagalog, Keneo, yung mga Kenites, ito yung mga nomadic people
who live in the mountainous region during those days, no? Mga taong walang sariling tahanan, nakatira sa mga bundok. Mga Amalek, no? Yung mga Amalekites. Now imagine, brethren, imagine this. Ang bayan ng Israel ay isang bansa na naglalakbay ng 40 taon sa ilang. Now, 40 years in the wilderness. Wala silang trained warriors. At maraming panahon na namatay na nga yung mga magulang nila dahil sa kanilang disobedient. Na namatay na sa wilderness, yung kanilang mga katawan, nalibing na roon, no? Wala silang experience pagdating sa war. Wala silang mga trained soldiers. At busy lang sila sa paglalakbay, no? Paano mangyayaring sila magkakaroon ng tagumpay sa mga kalaban nila na mga nakasettle na sa mga lugar na ito, na maaaring trained na sa pakikipaglaban? Isang bagay lamang ang pwedeng magpaliwanag nito. Tinutulungan sila ng Diyos. Ang Diyos ang nakikipaglaban sa kanila. Wala silang mga kabayuhan. Wala silang cavalry. Pero ang Diyos ang siyang nagbibigay ng tagumpay sa kanila. Similarly, brethren, ang buhay ng mga tao ng Diyos sa bagong tipanan ay humaharap din sa iba't ibang klase ng digmaan. Ang ating pakikipaglaban sa kasalanan at sa panganib ng mundong ito ay magpapatuloy hanggang tayo naririto sa mundong ito. Pero merong pangako na binanggit sa bagong tipan sa pamamagitan ni Apostol Pablo, Romans 8:37. We are more than conquerors through Him who loved us. Actually, yung salitang more than conqueror, isang one word lang yan sa Greek, no? Na kung itatranslate natin ay super duper, no? Super duper, no? Parang ganyan. Mas pag narinig na natin yung mga super man, ba? Di ba ganyan, di ba? Pero yung super dito ay hindi katulad ng kung ano yung naiintindihan nating super, katulad ng, di ba, sa mga Pilipino, mayroong mga sikat na mga cartoons na super din. Ano, sino ba yan? Si Darna, sino pa ito? Nakalimutan ko na yung iba, no? Pero dati meron pang si Super Islaw, nagtitinda ng palitaw, lulubog lilitaw, na parang gano'n. Pero itong binabanggit dito yung salitang more than conqueror. Ano ba yung more than conqueror? Naisip niyo ba yun? Kasi sapat na yung sabing conqueror. You're a conqueror. Pero sinabing more than conqueror, what does it mean? Ano ba ibig sabihin nun? Alam niyo ba yung salitang yon? Malalim yon at matindi yon. Bakit? Sapagkat sinasabi nung salitang more than conqueror, natutulungan ka ng Diyos na harapin mo ang mga sufferings mo sa buhay, pero hindi lang yon. Gagamitin niya maging yung sufferings para sa ikabubuti mo. Yan ang matindi ron. Hindi ka lang natutulungan na maharap mo yung mga sufferings, gagamitin niya yung sufferings na ayaw mo para sa ikabubuti mo. At yun ay malinaw sa Bible. Romans 8:28, hindi ba? All things work together for good. Yung salitang all things, maaaring kasama yung bad things, kasama yung mga painful things, kasama yung mga things na hindi natin gusto, but they will all work together for our own good, for our ultimate good. And here, persecution, famine, and the sword may shake us, but they can never alter our identity in Christ. In fact, even those things will be an instrument for our own good, for our ultimate good. So that's number 4. The proclamations of genuine security, the power of God's sovereignty, the picture of grandiose superiority, the promise of growing success, and the last but not the least, the prophecy of glorious Savior. Doon sa ika-4 na oracle ni Balaam, merong sinabi roon na dapat makakuha ng atensyon nating lahat. Chapter 24, verse 17. Chapter 24, verse 17. I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob. A scepter shall rise out of Israel. Napansin niyo yun?
Galing yan sa bibig ni Balaam. Galing yan sa bibig ng isang paganong propeta. Sabi niya, isang bituin ang lalabas kay Jacob. At scepter, yung scepter, ito yung hawak ng isang hari na tungkod sa gisag ng kanyang otoridad, ay lalabas mula sa Israel. Ngayon, tingnan natin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Alam nyo, sa Revelation 22:16, si Jesus ay tinawag na the bright and morning star. Doon sa Messianic Psalms, pag sinabing Messianic Psalms, mga salmo na ang tinutukoy ay ang pagdating ng Messiah. Binanggit doon paulit-ulit. Psalms 45:6, Psalms 110 verse 2, at marami pang mga verses, na yung darating daw na Messiah ay mayroon dang hawak na mighty scepter. Isang tungkod na makapangyarihan. A scepter of the kingdom. And therefore, sino yung nakita? Sino yung binabanggit ni Balaam na star of Jacob? Na mayroong scepter that will rise out of Israel. Walang iba kundi si Jesus Christ. At kapansin-pansin, nung ang Panginoong Kristo ay ipinanganak, ano nangyari? Merong tala na lumabas. Merong napakalaking bituin. At alam niyo mga kapatid, ayon sa mga scholars, yung mga magi, yung mga wise men, saan sila nakakuha ng idea na doon sa malaking bituin na nakita nila, nandoon daw ipapanganak ang isang hari? Saan sila nakakuha ng idea? Dito, sa Numbers chapter 24, verse 17, na binabanggit na merong star that will come out from Jacob, and there is a scepter that shall rise out of Israel. Yun, ang pinagkuhanan nila. Isipin nyo kung paano ginamit yun, Paano naka-impluensya sa kanila yung bagay na yan. Imagine nyo, mga kapatid, na ginamit ng Diyos ang isang pagano at isang masamang propeta na si Balaam para mag-prophesy pagdating sa darating na Messiah, sa pagdating ng bituin ni Jacob. Ako nung iniisip ko to, parang naguluhan din ako eh. Bakit si Balaam na hindi naman, 'di ba? Hindi naman mananampalataya. Ba't si Balaam na isang pagano, isang false prophet, isang bayaran, ang magpo-prophesy ng pagdating ng Messiah, a star from Jacob, no? A scepter that will rise out from Israel. Bakit si Balaam? Bakit hindi si Moses? Bakit hindi si Joshua? Bakit hindi si, di ba? Bakit hindi si Isaiah? Si Jeremiah? Bakit si Balaam? Now, napakahiwaga nito, no? Pinapakita lamang na ang Diyos ay sovereign sa kanyang mga aksyon. At walang pwedeng mag-question ang karunungan ng Diyos. Pero ito yung interesting. Sa kabila ng siya ang ginamit ng Diyos para sabihin ang pagdating ng isang bituin mula kay Jacob, ang pagdating ng isang hari. Bagamat siya yung ginamit, pero hindi siya nanampalataya doon sa kanyang sinabi. Naisip niyo ba yun? Bagamat siya yung nagpahayag noon, pero hindi niya pinaniwalaan yun. Hindi niya pinanampalatayanan yun. Hindi siya nagtiwala sa tagapagligtas na darating. Alam nyo, ito ay isang bagay na dapat maging warning sa marami sa atin. Pwede pa lang nandoon tayo sa church, nakikinig ng salita ng Diyos kasama ng mga nakikinig din doon. Nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos kasama ng marami. Maaaring nasa church tayo na pinupuri ang Panginoon at pinakikinggan ang kanyang mga panukala. Pero sa huling araw, ang maririnig natin kay Kristo ay ito: lumayo kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo nakikilala. Kayong gumagawa ng katampalasan. Mga kapatid, napaka-solemn ng katotohanan yan. Kung paano si Balaam, siya yung ginamit para mag-utter ng isang truth, ng isang prophecy na nangyari sa kasaysayan patungkol sa Messiah. Pero hindi siya naging mananampalataya. Hindi niya niyakap yung katotohanan yun. Pwede rin palang nandito tayo sa church.
pero nakikinig ng salita ng Diyos, pero baliwala sa atin yung pinakikinggan natin. Narito tayo sa pagtitipong ito, at kasama ng mga kapatiran, pero hindi natin iniintindi yung connection ito sa puso natin, sa buhay natin. Sana hindi mangyari yan. Sa mga dumadalo dito sa SGCC, ang hangarin ko ng aking puso, lahat tayo, ay hindi lamang nakikinig, kundi handang magsagawa ng ating napapakinggan. At ang hangarin ng puso ko ay dumating ang araw na kapag tayo humarap na sa Diyos, ang maririnig natin ay ang matamis na salita ng Panginoon na nagsasabi, ikaw na pinagpala ng aking Ama, manahin mo ang aking kahariang inihanda sa iyo bago pa itatag ang sanlibutang ito. Kaya tiyakin mo na ikaw ay nasa Panginoon. Kung hindi mo patiyak, bakit hindi mo patiyak? Bakit hindi ka lumapit sa Kanya ngayon sa daan ng pananampalataya at pagsisisi at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, iligtas mo ako. Ako isa, makasalanan. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mong ito na napagbulayan namin sa umagang ito patungkol sa buhay ni Balak at ni Balaam. Napaka-solemn ng katotohanan ng aming napag-aralan. Dalangin namin na sana magsuri ang bawat isa sa amin. At kung kami may mga pinagdadaanan, huwag kaming mawala sa aming tiwala na ikaw ay isang soberanong Diyos na dakila at merong layunin sa lahat ng mga bagay na pinadadaan mo sa amin. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. At ang kayamanang naghihintay sa amin ay hindi sa mga bagay na pisikal at material, kundi mga bagay na pangwalang hanggan sa bagong langit at bagong lupa. Ilagay mo sa puso ng bawat isa yan. At sana aming Panginoon, ang bawat isa na naririto, ay hindi lamang naririto for the sake of attending the church, for the sake of doing their responsibility perhaps as member of the church, but they are all here because they want to listen and they want to live a life that is pleasing to you. They want to embrace the things of God in their lives, and they want to hear your sweet words and not your painful words. Sweet words that says, enter into my rest. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.